Karen. What is her name? Ah! Grabe, ito ang OFW. Ah! Miss... Tayo natin ng private resort. Wow! So ito yung private resort. Ito po. Hindi pangalan po na boss. Ayun po mga amigo, magkakaroon po tayo ng reaction video about po kay kay Karen Davila, yung pinanood po. At first time po nila itong makikita. Chama may Akio! Ay, Kisintar! Isang amazing Pinoy. Ang tinatawag na Pinoy in Equatorial Guinea. O si Ah, ano yun ah? Francisco. Bakit po nila? Ah! Ayaw kong tumalito para itong pamilya. Para paano po, bibira, para sila. Ah, Sobi! Karen, uy, marunong magmano. Lagi po sila sa Equatorial Guinea. Tayo po na kami magpupundod na. Chama may pelaki mo, Chama! Hindi mo sila kilala. Hindi ko sa video. Sa video Bestie! Ito yung naipundar ko sa pagbablog. Pero place na Maestra, Chama, sinta, sinta. Sinta. Subscriber, dito na po. Laki, sinta, laki. Si, sinta. Naipagawa sa akin. Parang nagawa. Mamon! Yung gusto niya nagawin ko. Kaya sabi ko nga, ay napakapalad ko. Dahil binigyan ako ng mabuting asawa. At napakapalad ko dahil nung... Ah! Bandito, Kuya Raul! Aha. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Esto famoso, Chamame. Si, esto famoso. Nueva Ecija para bisitahin ang isang Oo. amazing Pinoy. Nakakahiya. Ang tinatawag na Pinoy. Ah! Francisco. Hello, Raul. Oh my God, hello. How are you? How are you? Ay, ito tayo ngayon, hello. Thank you, thank you. Grabe, ito ang OFW. Yan ang Ah! Miss... Miss Paplaka! Ah! So, this is... Ito po yung katas ng pagiging OFW po natin sa Equatorial Guinea. Oo. Kuya Raul Peo! So, ito, nakita pa kayo mo. Pasok po kayo sa ating munting tahanan. Ay, ang ganda naman ito. Okay lang ba? Okay lang po. Okay. Yung misis ko ba, mga anak mo, kasama mo na kung sa Equatorial Guinea? Hindi po. Hello! Yan po lang. Ah! Chuchen! Kaya si Lenlen. Papalagyan mo. Tsaka si Chuchen. Hi, Len! Si Karen! Wow, Nice to ano? meet you. Wala po. Isa po kaya... Sabi ba minarar? Grade 7. Nung nag-uwi ka ng Afrikano, Apo. nandito siya. Apo. Hindi mo sila kilala. Hindi ko sa video. Sa video lang? Paano niya sinabi sa'yo mag-uwi siya ng mga foreigner? Yung katulad ko Ah! Sophie Mira! Mamulo! Nakikita naman po kasi nila sa video. Sa lugar ng mga- Ah! Mamanina! Mamanina! Sabi oh! Antes! Yung mga Afrikano. Kaya hindi nagkaintindihan. close ka na ang trato mo sa kanila. Ay, sa primera, kondo to binaki. Ah! Sophie! Pati sa pagkagawa ng assignment siya din. Pasok po kayo sa aming munting tahanan sa Pamilya Francisco po. Ayan po. Wow! Ayan, nag-prepare tayo ng food para po sa inyo. Walang taon ka po, FW. Apo. Hindi ka umuwi. Hindi, umuwi po ako every year. Every year. Apo. At ang dating sa akin, ang galing niyo magtabi ng pera. Pareho po kasi kami natin. Ah! Tumesti! Ano? Si Vivian. OFW.
may pamilya. Pero pag binata ko, masarap. Oo. Oh, pero pag may pamilya na po, lalo may anak na ganyan, hahanapin ka na, yun po malungkot. Masarap umuwi, pero pag pabalik po, yun ang mahirap. Iyak talaga. Ah, Kuya Ron Royorar! Binubuli ako. Bakasyon, si emosyon. Porque yo no quiero tu mamá ir a tu país, volver tu país. Yo he dicho dejar tu mamá. Magtira ka para sa sarili mo. Para magtabi. Lagi yun, kada buwan dapat magtabi ka talaga para hindi maipon ka. Kasi pag hindi, sinunod ko ako, tayo din ang gawa ng mga OFW. Itipin nyo, itong buwan namin pagbago. Tapos yung pagkatapos ng pagkatapos mo, bibigyan ka ng back yun lang. So pinakamayroon talaga magtabi. Ma'am Karen, ito po yung pinatayo na. Ayan na! Misma, Gorta! Ano ito? Bali, bahay po ng mga Afrikana at para po sa style apart. Dito nakatira yung mga Africans na kumbaga inadopt at inaalagaan mo. Hello! Hello! I wanna meet them. Pero, si Misma. Misma! Misma. I am Karen. Oy, Wow! you're so pretty. So, ilang apartments ito? Anim po. 1, 2, 3, 4. Anim po. Talaga naman nakapagpundang. Mga Afrikano po na inadapt po dito po sila sa Pilipinas. Nandito sila. At ilan Ah! Ano yan? lima ang bata. Sa nanay. Such a beautiful home. Opo. Hello! Hi! Wow! Look at that! Welcome to the Philippines! Oy, kamusta ma? What is your name? Ah, English! Sophie! Ah! Alima. Alina, I am Karen. Oh, Ano? lahat sila marunong mag- Si Vivian. Si Vivian. Hi, I'm Karen. Oh, Ah! Amir. Yan. Ay, si Amir. Amir, Ah, Amir, bandito! lahat sila ay magkakapatid. Opo, All five of them magkakapatid. Kasi magkakapatid. Yes. Ang nanay, I am Karen. What is her name? Ah! Yeah, mami. Okay. Why did you want to move to the Philippines? Porque tú quieres vivir aquí. Yo quiero vivir aquí para atravesar otro mundo como mi país también. Sabi na po niya para ma-experience yung ibang bansa naman, Oo. ibang mundo naman nila. Ganun po. Ilan ba ang anak niya? Lalo dito po. 17 children. Ah! Ano yan? And are they married? Kumbaga, is she married in Equatorial Guinea? Doon po kasi, bali, Ah! Ah! Asmina! Ya terminar. Are you happier in the Philippines than in your country? Yes, English already. Ah, Vivian! Entiende? Yes, yeah. Was life harder in your country than in the Philippines? ayan, Yeah. mas mahirap daw po sa bansa nila. Oh, what made it hard? Ah, diferensya, si. Ah, pupo! Yes. Kailan ko ito pinapayo? Bago po kami umuwi, by February, dapat po talaga paupahan namin para ito yung negosyo namin. Kaya naman po, titira talaga sila sa ancestral house namin. Kaso, ang problema po, ang kapag po ay nag-stay. Hindi po, papagawa po sila talaga ng sarili talaga. Kapag kapag pwede po sila Ah! He said, if he gives you a house, he will give you the title. the titulo, the certificate, yung Yeah. to nombre. Yes. Are you studying in the Philippines? Pwede rin siya mag-aaral. What's easier for her to learn? English or Filipino? English. Tagalog po. At Opo, Tagalog. kasi di ba Spanish po? Spanish, Yes. similar. Yeah. Nung na-meet mo sila, Ah, chama me miro! Ropa! Paborito!
Lia! Lia! Ah, chamameo! Ah! Sophia! Sophia! Sophia, meron to ka! Sophia, llorar, llorar, llorar! Ay, ano ba yan? Merong commercial. Teka, may commercial, may commercial. Ah, tama may llorar ah! Mamaya sentar. Mamaya sentar. Mamaya sentar, sentar. Kung galing medyo mahirap po kasi syempre hindi biro magdala ng mga Aprikano dito sa Pilipinas. Syempre sa papel pa lang. Mira Lima, oh, kalba. Anong trabaho mo doon? 8 years na po ako doon. Tapos po, isa po akong data entry specialist. Paano mo sila nakilala? Ikwento mo. That time po kasi nag-start ako mag-vlog noon. Etong si Misma, ayan, siya po yung mali pa siya dati nun eh. Noong time na yun, nakilala ko siya, kumakain kami sa resto. Etong si Misma ay namamanong sa akin. And then sabi ko, huwag na kitang bigyan ng pera, papakainin na lang kita sa restaurant. And then habang... Ayan, oh. Ah, misma, oh. Misma, pequeñita. And that time, ikabaw sa dyan. Oh, misma, oh, pequeñita. Comer solo. Comer sola. Popo! Si Lisa, tsaka si Amir, tapos si Sophie, tsaka ito sa ibang tatay. Si Alima naman po, iba rin po tatay. Silang lima nasa isang bahay. Isang bahay po. Isa po nanay, may ibang tatay, pero yung tatay po, hindi na po, hiwalay na po sa asawa. And then, that time, sobrang na-touch na ako sa mga bata parang mga anak ko na rin So, yung nanay, sabi niya gano'n, sasama daw siya sa akin. That time nga po, dapat itong tatlo lang po. Si Mati, Alima, tsaka si Sophie lang. Kasi yung mga ibang anak niya po, malalaki na. Yung mga Ah, alyan! kasi mas posibilidad. Kasi, nakuha ang lakas na gawin yun. Dahil sa pagmamalasan, kasi nakilala po tayo sa pagmamalag daw sa Africa. Dahil po sa Sandra, oh. Iba po yung naramdaman namin dahil sa airport. Tapos sa tapos ang dami Pilipino. Pagkaano naiiyak ako, pagkaano dito ang mga Pilipino kung gano'n sila kinali. Marami kaming chat, battle sa Equatorial Guinea bago kami makawin dito. Yung lola nila, ayaw sila talaga. Siyempre, yung pagkuha ng passport, 1 year po. And then bukod doon, sa pagkuha ng passport, bago kami makalabas ng airport dito, 2 hours po ako na interrogate ng Bureau of Immigration. Oo. Para siguro dukin, hindi kayo human trafficker. Legal naman po yung nang pumasok sila dito. Oo. May papel, kompleto, at saka every 2 months nagre-renew po kami ng visa nila. Anong sinabi ng asawa mo? Proud sa akin kasi hindi lang naman po kasi ito ang natutulungan natin sa Equatorial Guinea. Actually, yung mga pamilya din po, marami po tayong naiwanan doon na natulungan din naman po natin. Tulog lang din po talaga. Kung ba, umalis po tayo sa Equatorial Guinea, bago natin yung visa. Omar! Cumpleaños ti misma. Mama de Papito. Pero dito sa How old is Sophie? 6 po. 6 years old. Karang taon na siya. Saan sila nag-aaral? Nag-aaral po sila sa Cabanatuan sa Wesleyan University, Philippines. So pinapaaral mo doon? Opo. Kasi Malayo yung dito. medyo malayo po, nasa 45 minutes po. Kasi meron pong accredited na school lang po para sa mga foreign national. Hindi po sila pwede sa public. Oo, so paano sila pumupunta sa paaralan? Ano po, binilang ko po sila ng van. Binilan mo ng van, pero sino nagdadrive? Kinuha na po sila ng driver. So Ay, ba't wala? Ay, nawala. Lawit ah. Araw-araw po yun. Opo. grabe ah. Eh
mo, yung dalawa mong anak, Kasama rin po. dun sa kabanatuan Oo, din. lahat sila. Eh, pag pumasok sila sa school, ito yung bagay na lalaki. Oo nga. At sa Africa, hindi sila nag-aaral nun. Hindi sila nag-aaral. Ang laking bagay nito para sa kanila. Tapos sa Africa, wala pong mga bag na ganyan. Ah! Okay, ingay. Do you know Filipino words? What do you know? Sophia, Sophia! Está en tele. Ah, misma. O yung ito yung Ma'am Karen na magaling siya bumili. Really? Sobra. Okay, can you tell me this? Vamos sa kanta ko na kasyon. Kasyon de Iglesia. O, Leto Joy de Gracias, ha? Ah! Okay, 1, 2, 3. Ikwento mo ang buhay ng mga batang ito. Ma'am Karen, grabe. Nung time na nagpunta ako sa kanila, nung na talaga nag-start yung eagerness ko na tumulong. Dinagalan ko Lord sa isang bansa na hindi ko alam. Ito para sa'yo. And that time talaga nakita ko yung ministry ko yung pagtulong. Napakahirap. Kasi yung life dito sa Kemisma, that time na pumunta ako sa kanila talagang... Ah! Tapos nakita ko talaga wala silang mga tubig. Kagaya po napakapait po ng baka ng tubig. Sobra. Tapos lagi nakakasakit. Tapos syempre hindi naman nila alam yung tamang yung mga vitamins, hindi nila alam yan. May language barrier, no? Because ang mga batang ito, they speak Spanish. Ako, But hindi sila marunong mag-Ingles. Hindi rin syempre marunong mag-Tagalog. So magaling ka mag-Espanyol. bali yung ano ko sa akin ko ba? Kumbaga, hindi ko magagap ng mga past tense, mga ganun. Pero nagkakaintindi. Tanungin nga natin, okay, tanong ko kay Sophie. Sophie, do you like the Philippines? Yes! Why do you like the Philippines? Philippines maganda. Ah, misma. Daming food, daming pagkain. Dami pagkain. Good. What about Sophie? Sophie, do you like the Philippines? Pagkakita ng Pilipinas. Hanggang? Yes. Are you Ah. Kabutan natin. Oy, English Ah, Sophie Ingles ah. Nahiya pa yun. in Ecuadorian Guinea? How difficult was it? Estudiamos aquí en mi país, la escuela, sea difícil. Dos bandidos. No trabajo. Por aquí puedes tener trabajo. Ang sabi po niya, ayun ba sabi ko sa inyo, Nila Sophie, Pikenita. pag-aaral ko, doon may nakapag-graduate pero walang trabaho. Dito, maganda yung pag-aaral. Kapag nag-aaral mo dito, siguro makakahanap ka ba? Pero hindi ba sila nahihirapan sa eskwelahan? Dahil they speak in Spanish, pero dito nagtuturo in English or in Filipino. Ako sa una po, siyempre mahirap po. Sa kanila naman po ngayon, pag kinausap nila po sila ng Tagalog, naiintindihan po nila. Oo. Pero sa school po, siyempre, pag kita po, yung mga teacher po talaga nandiyan. Re-research na lang ng paano tapos itinatranslate sa Tagalog tsaka sa English po. Oo. So, napaka-supportive po ng school nila talaga. Mamud! Si Mahmoud. Ah, mami! Primer! Avion. Siguro po almost 1 million. Kasi yung pamasahe ko sobrang mahal kasi kailangan... Sophie o Pikenita oh. Pero ahora grande. Misma Pikenita oh. Legally
adopted by you? Di ba? Kasi po, sila po ay nandito po at tourist visa. Ang permit po nila ay student permit po. So, legally hindi ko po sila in-adopt. Pero by heart po talaga, parang mga anak po sila. Hindi mo ba nag-isip noon, teka lang, bakit di ko na lang sila tulungan sa bansa nila? Ba't kailangan ko pag iuwi sa Pilipinas? Sa bansa po kasi nila, hindi priority yung pag-aaral. Hindi gusto na Oo. yung pag-aaral, sila ay maging matalino. Kasi yung Pangulo nila ay ayaw na maging matalino sila. Pagka nalaman na matalino sila, yan lalaban sa Pangulo. Kasi ang Pangulo nila ay nilalapos sa Pangulo. Anong plano ng nanay at ng mga bata? Plano ng nanay, yung mga bata, dito na sila for Llorar, abuela! Forever. Really? Why do you want to live here? También para venir a estudiar y averiguar muchas cosas también. Para daw makapag-aral sila ng maayos dito. So ito, yung pamilya na to, bigyan natin opportunity para makapag-aral dito. Para magkaroon ng ano. Sila po yung mga kauna ng Guinea na nakarating po sa Pilipinas na makapag-aaral. So, Ma'am Karen, alam mo, yung... Ang tagal na nito, oh. Ko sa pagbablog. Okay. Dahil yung ako na to, pamana po ng... Antes no ay. Tapos, yun nga po, pinapatayo natin ng private resort. Wow! So ito yung private resort. Ito po. Grabe. Hindi pa nga lang po tapos. So Ito yung kay itong private resort na to, Diyan ako na-stress eh. Diyan ka na ito, booking, gano'n? Oo, diyan ako na-stress. Kinita Na-stress ka sa dyan. pagbablog. Diyan ako na-stress kay Joel. Ang Time na galing yan. po. Alright, anong plano? Plano po dito, yan, open kitchen, tapos maglalagay tayo ng video kaya yan. Event place din po to. Bakit Ito na. private resort ang naisip mo itayong negosyo? No, kasi para po yan sa subscriber ko talaga. Really? Kasi araw-araw po marami nagme-message sa akin para po makita po kami dito sa Nueva Ecija. So para meron place na makita-kita yung mga Afrikano kami tsaka yung mga subscriber, dito na po. Oh wow, look at this! So ito anong plano mo to? Ilang bedrooms? Bali, tatlo po yan, dalawa sa taas, tapos isa po sa baba. Oo, so pwede i-rent ito ng buong pamilya, Pamilya. kabarkada, Opo. for how many people? Hanggang sa 20 po, kaya. 20 people lang kaya ito. Tignan nyo naman ang pool. O bakit may iwalay pa to? Ano to? Jacuzzi. Jacuzzi po yan. Ang lalim ng pool mo naman. 5 feet po. 5 feet ito. So pwede ka tumayo. Ano pangalan ng villa mo? Pinangalan ko po yan sa mga taga Equatorial Guinea, Casa Guineana. Ay, ang galing. Casa Guineana. Casa Guineana. Alright. Wait, ang galing ng kanyang furniture piece, ha? Okay. Tignan nyo sa gusto na kuha. Sa ano po yan, taga Tarlac po. Ang gamit ko po lahat puro ratang. Ratan. So, ang kanyang peg is tama naman, syempre, African and Filipino. African. So, di ba, very, Oh. very parang relaxing. O, ito rin, ang ganda. Dito rin to. Diyan din po lahat yan. Oo, ang galing na, ang ganda ng source mo. So, meron kang pool table, nandito yung parang TV room. TV room. Huwag ka naman! Yeah! Ilang buwan naman itong pinapatayo? Magsi 6 months na po. Like 6 months of construction. Opo. Uy, ang dami po siya. Ito na yung Ayan, furniture. actually, patapos Isang na taon yung na niloko. Ang ganda ng taste mo, ang ganda ng kanan. lahat ng ratang. Very nice. Isang taon. Ipaparenta yung buong casa. Ano po, 15,000 per night po. Oo, kasi kaya naman ang 20 people. Kaya naman po. Eh, what if let's say, 5 lang sila? Ganun pa rin po. Oo, 15 a night. 15 na night po. Kasi may pool, may badminton court, May basketball court. ang panalo. Tapos meron tayong maglalagay tayo ng relax chair dito. Oo. Tapos plano ko dito, pwede kayong mamitas ng mga prutas dito. Ang galing! Maganda rin yun kasi hindi po habang buhay ay pwede maging OFW. Pero data analyst ka noon. Gusto mo ba balikan ang trabaho niyo kahit dito sa Pilipinas? Yeah po. Okay na po sa amin. Ay, Ay, wala na kasi nakakapagod po. Dito po pagka meron ka ng negosyo, hawak yung oras mo. tignan niyo nga nakapag-retire dahil sa vlogging. Ganun kalaki na pinikita ni Sir. Tignan mo niya sa African family. Ano ba to? Sa bisan po. Oh, ang ganda mo. Hanggang doon may kalamansi.
Ang sarap ng buhay probinsya. Simple. Diba? Tingnan mo, yun din hanggang dito. Alam mo, how do you feel when you look at everything you've built? Sobrang saya. Parang hindi mo ma-explain kasi syempre, dati pinapangarap mo lang na mag-for good. For good lang okay ka na mag-for good. Pero binigyan pa ng Lord ng ganitong klaseng negosyo. Yun yung pinakamasaya. Ah! Ah! Pero hindi ka ba natakot sa ginawa mo? Kasi ngayon, Ay! sabali ka na sa buhay nila. Hindi ako natakot na inuwi sila dito. Pero yung buhay na nandito na sila sa Pilipinas, parang nag-ano sa akin lahat na maraming posibilidad na mangyari sa pamilya na to. Kaya kailangan ingatan ko. Yun ang matakot. Na lumalabas na yung sa ugali nila nasa Equatorial Guinea. Kasi culture shock. Kala nila ito ang Pilipinas ay parang Equatorial Guinea na pwede silang maglakad-lakad. Ang pwede misma, ang plaka misma. Kasi na bigla na lang nawawala yung isang anak niya. Yung pala nakikipaglaro lang. So doon ako natatakot na baka mamaya. Ah, tsaka may ayor, yorar. Gastos, hindi din biro yun. Actually, Ma'am Karen, yung gastos sa talagang tindi. Nung nasa Equatorial Guinea ako, matindi ang gastos kasi mahal ang cost of living. Pero nung umuwi ako dito, mas matindi. Kasi yung every 2 months, nagre-renew sila ng visa. Sa school nila, sa private sila nag-aaral. Araw-araw, nag-biyahe sila mula dito hanggang Kabanatuan. Magastos talaga. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Hindi ako nagsisisi. Parang yung i-ano sa akin ng Lord na ipagawa sa akin, parang nagawa ko na. Parang ito yung gusto niya na gawin ko. Na hindi man tayo masyadong makatulong sa mga Pilipino, pero sa ibang lahi, nagawa natin. Feeling mo ba ito ang calling ni Lord sa'yo? Teka, ito yung calling sa akin ng Lord. Kasi every time naalala ko yung nakaraan ko sa Equatorial. Mamot! Kasi hirap naglalaro ko sa Equatorial. Dahil syempre sa mga tao doon na tumutulong na ako pero nagagawa pa ako nila ng hindi maganda. Dumating pa sa point na may nagpapapuli sa akin, na tinulungan ng isang pamilya, and then kapag nagpapamigay kami ng mga pagkain, mayroong mga talagang hindi maganda sa akin. Maraming nakakataon na talagang mahirap pagdaanan sa Equatorial Guinea. You continued to do good even if you were persecuted. Yan po. Yun naman ang gusto ng Lord eh. Di ba sabi nga na kung ikaw may ginawang masama tayo, ang isang tao, balikan mo na maganda. Yun ang pinakamaganda na gawin natin. Even na kapag mayroong ginawang masama sa'yo, balikan mo na maganda. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin magdadala. Makakatulog ka na maayos. Dahil meron kang nagawang maganda sa kapwa mo. So what is the ultimate joy bukod sa pamilya mo, may 2 kang anak, ay may extended family kayo ng mga Afrikano? Yung joy po talaga, yung nakita niyo po na babago yung buhay niya. Parang yung dating yung mga kapak ko lang mga damit. Ngayon, umuwi sa Pilipinas, na para sa mga Pilipina, na unti-unting natututo mag-Tagalog. And then yung mga tinuro mo na magagandang asal, ginagawa pa rin nila. Sabi ko nga makatapos na pag-aaral yung mga bata na to, okay na mawala ako Kasi yung talaga yung sa akin ng Lord na tulungan yung pamilya na makatapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang buhay. What is your favorite Bible verse? Sabi nga po sa Psalm 37:4, delight yourself to the Lord and He will give the desires of your heart. So lahat po ng gagawin talaga natin, yan mula sa Lord. Kung ano yung kagustuhan ng puso mo, ibibigay niya. Yun yung gusto ko, kaya siguro sabi ng Lord, kasi kahit sa asawa ko napaka-supportive, kahit mga yung asawa ko pa ang nagbabantay sa mga bata sa school. And then, siya pa rin yung nagbibigay ng na nagpapakain sa school. Kaya sabi ko nga, napakatalit. Ay! Iya lah, kamu pangkat kan? Ada banyak. Ibu kan mau ibu jangan. Yes, sir.